Guys, pasok na tayo. Let's go. Napareflect lang bigla. Wow, nakabalik tayo sa Sapporo. Yay! Good morning! Good morning, guys! So, naglalakad tayo ngayon sa neighborhood kung saan kami nag-hostel at medyo malayo siya sa Cabiasnan, to be honest. Pero may malapit siyang train station at mga konting lakad or medyo maraming lakad. Papunta na siya doon sa yung sikat na sign, yung Nika. Nika, oo. Nalakad namin yun on our first night. Kasi doon kami banda kumain. Malapit lang yun. Para mga 5-minute walk. 5 to 10 minutes. Mamaya, 10 to 15. Depende sa pace nyo kasi. Siguro sa akin 10. So, kasi yan, malapit na tayo sa station. So, dito kami sumasakay lagi. Pakita at namin, bumababa. Hosui Susukino Station. Tohu line siya. Tapos, pag kumaliwa tayo, yan na. Nandyan na yung may parang busy district nila. Yung umaga namin ipapakita kasi sa gabi madilim. At madaming puwet. Madaming bunny girl. Alam niyo yun, guys. Search niyo ano yung tsura nila. Daming puwet, loko to. Yun talaga tinignan mo, yung puwet. Hindi, ikaw nagturo sa akin nun. Grabe pa. Ganun pala kami, guys. Kung yung iba, sabi ko nga sa kanya nung nakita ko yun si bunny girl na sexy, tinuro ko pa talaga sa kanya. Kasi pag sabi ko, weird ba natin? Kasi pag iba, di ba, ayaw nung wife, yung asawa nila na tumitingin sa gano'n. Ako tinuturo ko pa sa kanya. Gusto ko makita niya rin, di ba? Pero parehas kami nga ka-experience. Ang agenda for today ay ano daw? So ngayon kasi papakita lang namin yung Susukino kasi yun yung pinakasikat dito na lugar sa Sapporo. Pati yung Sapporo Tower, Odori Park, mabilisan lang. Then pupunta tayo sa Bibai. Kaya late na kami gumising. Kasi medyo chill ang itinerary dahil napagod tayo kahapon. Tsaka kasi medyo tanghali talaga kami kumilos dahil umuulan kaninang umaga. So pa yun. Patila muna kami, tapos lumabas kami ngayon, medyo maaraw na, kaya saktong-sakto. So yung weather pala guys, pleasant lang. Hindi pa siya ganun kainit ngayong 10:06 na, 10:06. Tirik yung araw pero hindi pa ganun kainit kasi medyo cloudy. So, sana ganun lang kasi ayoko din sobrang tirik yung araw. At sana wag din umulan. Yeah, See you later sa ating mga pupuntahan. Magkape muna tayo. Good morning! Good morning. That's the famous Nika sign here in Sapporo. Uy, tawid na tayo. Let's go! Ay, ano lang. So, guys, yung nasa likod namin, yung famous Nika sign dito sa Sapporo. Parang hindi complete yung pagpunta ng Sapporo pag hindi kayo nag-picture or nagpunta dyan. Oo. Parang yung first punta namin dito noong 2023. May picture din kami dito. Ito, dito mismo sa spot na tinatayuan namin ngayon. Tapos, napareflect lang bigla na, wow, nakabalik tayo sa Sapporo, yay! At saka, nakakapanibago kasi nung punta namin dito, snow all over kasi na winter. Ngayon, walang snow, syempre summer. Pero yon, magkaibang feels. Anong mas wet mo? Mas gusto ko may snow. Ako din. Mas wet ko rin may snow. Tapos, kahit naman sa lugar sa Japan mas bet ko yung winter, pati yung mga autumn, ganyan. Pero, syempre, ibang flavor, ibang experience, okay pa rin matry, di ba? Why not? So, kain na tayo. Ang dami kong daldal, di ba? Tara na, dito yung McDo sa harap namin. Let's go! Wow! Kita mo! Ayan yung McDo na nakatapat dun sa Nika sign. Kaya kung gusto nyo ng may view habang kumakain, dito tayo sa McDo. Guys, McDo lang naman to, pero this is the view. Nandito ang Nika sign sa Sapporo. Sabi sa inyo, kapag pupunta kayo dito, mag-McDo kayo para kitang-kita nyo yung view, di ba? What a morning! Ang saya nito. Ang galing no? Ang simple lang ng mismong Nika sign, pero ang saya na kumakain ka ng McDo sa harap niya. Yeah. Hindi siya everyday sa atin. Especially from us from the Philippines. Alam niyo, ito yung isa sa mga biglang mapapareflect kami habang gumagala eh. Hindi naman siya big thing kasi it's just McDo, it's just simpleng meal.
fast food nga lang. Pero, the fact that we can do it sa gusto naming place, tas nauulit pa namin. Wow, parang, thank you, life. Parang, ang sarap ng buhay. Parang, ang sarap mabuhay. Ang saya ng buhay. And then, ang saya, if, lalo na kung nakuha mo to nang wala kang inaapakan. Wow, pinaghirapan talaga. Hindi galing sa pera ng taong bayan. Kami kasi talagang from scratch din. Totoo. We're not from mayamang family. So, if you guys don't know yet, we are PUP graduates. So, alam niyo na, pag PUP, mga ano tayo, scholar ng bayan, usually hindi mayaman, alam niyo na. Kasi so, 700 pesos lang yung tuition fee namin per sem, guys. 700 pesos na hindi 700,000, ha? Yun, kaya yung mga ganitong bagay napapareflect kami kasi nga, from almost zero, from wala talaga eh. Kasi hindi rin naman mayaman yung family namin. Actually, I'm a breadwinner pa sa parents ko. Siya hindi naman, pero hindi rin naman super yaman. I think everyone kaya naman to if bigyan lang natin ng time, effort, at saka kung talagang gusto mo, pag-iipunan mo yung mga bagay na gusto mo. Yeah. Hindi parang magpa-impress sa ibang tao. Kasi yung gusto namin eh. Pace nyo. Hindi nyo kailangang magmadali. Kasi baka sabihin ng iba, ano ba yan? Ang hirap nga ng buhay namin ngayon eh. Maybe not now, pero di ba kung may goal ka sa buhay na gusto mong maabot yun, edi right now, mag-isip ka na ng anong pwedeng gawin, someday makuha mo yun. Hindi naman agad-agad na bukas, mag-Japan din ako. Hindi ganun. Gawa lang ng paraan, kilos-kilos, ganyan. If I'm not mistaken, di ba, parang 10 years after ka magtrabaho, ka palang nakapunta ng Japan. Oh, sakto. 10 years after ko mag-start mag-work, tsaka lang kami nakapag first Japan trip noong 2019. And the rest is history. So, nagsumunod-sunod na. Gusto talaga kasi, tapos ginagawa namin ng paraan. Tapos ngayon, naging livelihood pa itong travel content creation na nagbibigay din sa amin ng balik. When I say balik is pera. Kumikita rin kami dito. And then binabalik din namin sa travel kasi gusto talaga namin. And then sinashare. And then babalik ulit kasi kikita ulit kami. Ganon. Naging livelihood na talaga. So, you never know. Kaya gawin nyo lang to talaga. Anong gusto yung gawin sa buhay na gawin nyo lang? At wag gagamit ng galing sa buwis ng bayan. Bumalik dun, di ba? Galing ah. Okay, kumain na nga tayo. No, pa-reflect lang, di ba? So, kain na tayo, Makdo. Itadakimasu. Wow. Yummy. Get in my belly. Guys, nandito na tayo sa Odori Park. Nung unang punta namin dito, as I've said, snow lahat dito. May b-roll siguro ako ilalagay dyan. Naglalaro kami sa snow. Ngayon, green na green at sobrang daming flowers. At yung background natin, syempre, yung famous na tower or clock tower dito sa Sapporo. Hindi siya clock tower. Ano ba? TV tower. TV tower. Yung TV tower, yung may oras, na may nakalagay na Panasonic. Sa baba nun, ayun o, may nakasulat na Sapporo. Isa itong spot na to para mapakita na nasa Sapporo ka talaga kasi nakasulat yun. Pero ayun lang, medyo maraming ginagawa ngayon sa paligid. Katulad nito sa may left namin. May mga construction, ganon. Pero maayos naman, safe naman maglakad kahit may mga construction. Tsaka sa pagkaalala ko, nung pumunta kami noong 2022, wala pa ito. Yan. Ito yung nasa gitna. Wala pa yan. So, baka ang daming improvement ngayon ng Odori Park. Kaya kung pupunta kayo baka next year or 2 years from now, baka mas maganda pa siya. Kaya don't miss out Sapporo kasi ang daming may offer talaga itong lugar na ito. True. Kahit anong season, no? Oo. Lakad-lakad lang muna tayo dito, guys. And pakita namin sa inyo yung mga flowers all around. Oo. May flowers na. Natural. Nung winter, wala. So, let's go, guys! Tayo sa train. We have like 11 minutes lang kanina to walk from Odori Park going to sa loob na ng train mismo. So, hingal, init. Congrats at nakaabot tayo. Ang bilis niya maglakad guys, ang galing. Pero tinong yung pawis ko, tagaktak. Ito pala, share ko lang quickly. Pag uupo kayo dito sa
upuan sa loob ng train, lalo na Shinkansen, before you recline your sandalan, nagpaalam kayo sa likod. Out of courtesy lang, sumimasen. Tapos alam na nila yon. Tulad kanina, bago ko siya i-move, tumingin ako sa kanya, sabi ko, sumimasen. Sabi niya, ganun lang siya. Kasi baka magulat or baka may gamit. Hinal pa siya eh. Isa pang tip guys, sa mga train like this, may mga non-reserved and reserved seats. Ibig sabihin, kung wala kayong ticket, reserved ticket, pupunta kayo sa mga non-reserved seats sa Shinkansen. Oo, na car. Sa Shinkansen man yan or Limited Express, usually ganon. Okay, mga rapid trains. Kasi papalayasin kayo pag umupo kayo sa reserved seats, nakakahiya. Nakakahiya. Mayroon kami mga nakitang ganun before. Kasi bawal talaga yun. Kahit nasabihin mong maluwag naman, kung hindi ka talaga reserve seat doon, huwag kang uupo. Meron kasing car na non-reserve, doon ka. Diba? Ini-inspect yan. May mga parang conductor ng tren na tinitingnan kung may nakaupo or wala. Tapos tatadya ka na lang kayo bigla. Ay, joke lang, hindi. Yun. Kasi alam niyo naman sa Japan, diba? Very sila sa rules. Very strict sa rules. So kung yun yung nakasulat, yun yung susundin. Ganun dito. Walang pakipakiusap. So para iwas pahiya or iwas pagalitan, sunod na lang tayo. Ako nga pala. Kaya kami nagmamadali. Dahil itong train na to, pag na-miss out namin to, another 1 hour ang hihintayin namin papunta sa Bibai. Kaya buti na nagpadala lang kami. umabot. Kaya good job at umabot kami kasi mapapagastos pa kami sa kape kung sakaling hindi. Tama. Kaya ayun, yun lang. Be mindful lang sa oras, mga schedule nyo, pati yun sa train etiquette and all. See you later sa Bibai. Hey! Welcome back. Nandito na tayo sa Bibai Station at sa Bibai. Ano ba ginagawa natin dito? May pupuntahan tayo na parang Arte Piazza. Arte Piazza. So, sabi niya, hindi na naman ako, yung Bibai is dating sikat sa coal mining. So, yun yung main source of nila dito, kabuhayan. Ngayon, hindi na, kasi hindi na masyado ang coal mining. So, naging tourist spot na lang. Actually, parang di tourist spot kasi tayo lang nandito eh. Kung saan na naman kami napunta. At meron palang ibang mga nakita kami, siguro mga elderly. Siguro mga local tourists talaga ang mga pupunta dito. Ang pinupuntahan nila is? Yung mga coal mine museum, coal museum. mine something. Tayo naman medyo millennials ang pupuntahan natin. Arty-arty. Arts. Yeah, Arty-arty. Pwede nila mag-gets eh. So, ayun lang mga pupuntahan natin dito. If bago kayo sa channel or nakapanood na kayo before, siguro pakilala lang namin ulit. Mahilig na kasi kaming sumuot-suot dito sa Japan kung saan. Pang 10 trip na kasi namin to. Siyempre, unang-una na-check na namin yung mga talagang dapat unahin like Tokyo, Osaka, Kyoto. Medyo ngayon, kung saan na kami pumupunta. Kung saan lugar. Oo, this is our second time in Hokkaido. Itong mga pinupuntahan namin ngayon is hindi namin napuntahan nung first Hokkaido trip namin nung 2023. Kaya bago rin siya sa amin. Oo, yung first Hokkaido trip namin, nandun pa yun sa channel ko. Oo nga, no? Ay, meron din ako. 2 pa tayong gumagawa. No? Tapos yun, snowy talaga that time. Ngayon, talagang summer. Ang feels ngayon is, buti na lang humahangin. Kasi pag wala yung hangin, ang init din talaga. Yes. Parang nasa 25 degrees Celsius. Ganun. Pero pag tirik yung araw, mas mainit pa yung feels. And ito mas mainit yung pakiramdam sa loob ng mga establishment at sa train kesa sa labas. Kaya lumabas na kami ng train station habang naghihintay nung bus na sasakyan namin. Kasi ang init sa loob, parang kulob, ganun. Expect nyo na talagang summer din talaga ang feels kapag pumunta kayo dito ng August, kahit Hokkaido pa to. Pero, yun nga, mas pipiliin namin dito sa Hokkaido compared sa ibang part ng Japan na sobrang daw talaga, Mas sobrang mainit. init talaga daw. Dito For parang, example, sa Tokyo, mas mainit talaga dun. dito parang pleasant lang. Pag nasa shade, tas humahangin, masarap pa rin siya. So yun, consider nyo yung Hokkaido kung gusto nyong pumunta ng Japan during summer kasi mas pleasant, mas malamig naman kesa sa ibang parts ng Japan. Okay? Tingnan nyo guys, parang kami lang yung tao dito. Wala. No? Wala masyado naglalakad. Ako ay Kami isang lang. tao. Kaming 2 lang. Tsaka mga kotse nga na konti na dumadaan. Uy, may tao. Ako, naalala ko yung Noboribetsu.
Ito yung version na yun na parang walang tao, pero ito walang snow. Ah, oo nga, no. Marami talagang street dito sa Japan din na wala halos tao eh. Ang tahimik. Even Nagaoka, ganun. Question of the day. Gaano kaliblib ang inyong pinuntahan kapag may mababasa kang ganito? Beware of bears. Nasaan ba tayo? Beware of bees and snakes. Bees and snakes. Bears inhabit in this area. May Okay. ganon. Parang kinabahan ako ng kaunti. So, nandito tayo sa Arte Piazza. Sa Welcome. Biba E. Ano, natatakot ka ba? Biglang may ahas? Walang tao. So, ano to? Famous to sa mga sculpture arts. Ayan. So, may kita niyo ang dami parang mga marmol-marmol dito. At yun, may tao naman. Hindi naman tayo nag-iisa sa ating trip for today. Yeah. So, hindi, magandang mga artworks lang. Kasi ang daming tutubi. Yung mismong museum ba to? Meron din. Parang mga art museum. art museum. Ito, hindi ko alam kung ano to. Parang siyang cabin na malaki. Ah, nandiyan yung mga yung mga arts din. Tapos meron dito parang coffee shop. Pakita ko sa inyo yung paligid, guys. Ang iba-ibang klaseng siya, Christmas tree. Wala po siya. Tara, pasok tayo sa portal. We are going inside Kan Yasuda Sculpture Museum, Arte Piazza, Bibai. Guys, pasok na tayo. Let's go. Parang sa Stonehenge. So, nandito tayo ngayon sa cute na bus station, guys. Bus station na to. Upuan lang siya, tapos may karatula lang dito na bus station siya, tapos may mga schedule. Ganun lang siya. So, tapos na kami maglibot-libot doon sa parang Arte Piazza. So, ganun lang siya. Marami siyang mga bato-bato na sculpture. Marble, mga ganun. ganun. Kung mahilig kayo doon, definitely visit here. Pero kung hindi kayo mahilig sa art, so baka maboring kayo. Kasi Yeah. this summer, wala masyadong view. Pero, feeling namin pag autumn, iba kulay niya. Ano lang siya, pwedeng, actually, ito honest review, pwede niyong ipasto. Pag hindi naman kayo mahilig sa mga ganun. Kasi talagang napaka laking space lang niya for art pieces na mostly marble nga. Kung hindi niyo bet to, walang problema, pwede niyong ipas. Pwede kayo maghanap ng iba pang pupuntahan. Ngayon, kung gusto niyo naman ng adventure like this, go! Ingay eh. Mamaya pala, guys, di pa tapos itong vlog, huwag muna kayong aalis kasi may dinner pa tayo. Ang plano namin, sana matuloy, is mag-soup curry kasi sikat yun dito sa Sapporo. And natikman na namin siya before. Isa sa hindi ko makakalimutang food yun, kaya stay tuned. Kung hindi man ngayon, definitely sa ibang araw kakainin natin yun. Pero try natin later. Oh, sige, maghanap na ako. Okay, let's go! As promised, nag-dinner tayo ng soup curry or soup kare dito sa Sapporo pagbalik namin. Doon kami kumain sa Garaku. Yung bowl ng soup curry, punong-puno ng vegetables. Tapos yung sa akin, in-order ko is chicken. Sa'yo is? Pork. Pork, oo. Para siyang pork belly. Sa'yo, fried chicken naman. Fried chicken. So, natikman na namin to last 2023. Hindi ko maalala kung ano mas masarap, pero parehong masarap for me. Ayan. Kaya ako siya binalikan kasi nga nasarapan ako before eh. Kaya nag-crave ako right now. So, soup curry is, nag-start yan talaga sa Sapporo. Kaya pag nandito kayo, you have to try it kahit once. Ang feels niya or ang lasa niya for me is curry din naman, pero lighter
Kasi di ba ang alam natin sa curry yung thick na sauce, tapos medyo, for me, nakakaumay, masyadong malasa. Itong soup curry, hindi masyado. Sakto lang. Talaga, oo, sakto lang siya. As in, ang sarap sa kanin. Ang sarap din higupin ng soup. Hindi siya nakakaumay for me. Tapos, ang sarap nung mga vegetables. Lalo na nung broccoli, nagulat ako. Oo. Grilled broccoli nakalagay dun sa soup. Sarap. Tapos, sabi ko, parang kulang. Bakit walang potato? Oo. Yung pala nasa ilalim ng chicken yung potato. Ano sa ilalim sa'yo? Sa akin, nasa gilid eh. Hindi ko siya, sa akin natakpan. Nakita ko agad siya pag gano'n ko, parang, at isa pa, malalambot sila lahat. Oo. Hindi mahirap kainin. Yeah, so bagay na bagay. So yun, hearty meal talaga siya. Yung soup curry para sa akin. Tapos, bagay na bagay sa kanin. Tapos yung isa dyan, nag-double rice pa. 2 large rice. At proud ako sa sarili ko kasi nag-order ako ng Japanese. Parang ang sagwan mo. Ate, nag-order ako in Japanese yun. Nag-order ako ng Japanese. Oh my God. So, ang price is na total of 3,450 yen kami. 1,640, may lista. May resibo. 1,640 yan yung sa kanya. Yung pork sa akin is 1,530 yung chicken. Tapos may mga konting additional nga yun. Rice. Nakadalawa siya ako isa. Ay, yun pa pala. Pwede kayo pumili ng spicy level. Oo. Basta, try nyo yun kapag nasa Sapporo kayo. Bida ko lang kung saan kami nakastay ngayon. No? Kala mo dito kami matutulog. Ito ang aming hotel. Tsaka lang. Dito, last 2023, kulay blue dito. Ngayon, kulay green dahil sa puno talaga. Yung green is illumination na guys. Blue. Ay, yung blue is illumination kasi winter illumination dahil winter ngayon. Tapos may Christmas song kapag malapit na yung Pasko. Pati pag winter nga dito. Ngayon, wala, green lang siya. Oo nga. Pero ayun, nakakatuwa lang kasi kabalik na naman kami dito sa pwestong to mismo. As in, dito nag-picture-picture kami dito. At tandaan nyo guys, kung gusto nyo mag-summer sa Japan, I highly suggest dito sa Sapporo at Hokkaido. Kasi nakikita ko ngayon right now, may mga kaibigan tayo or mga kakilala tayong travel content creator na sa Japan ngayon. Sa Tokyo sila. Oo, nakikita ko yung mga weather update nila. Init na init ako sa kanila. Kami, lamig na lamig dito. Dito is pleasant talaga. So kung magsa-summer kayo talaga sa Japan, consider Hokkaido. And syempre Sapporo. Bukas may panibago tayong adventure. Isa sa pinaka-dream ni Jan. Yes. Mapuntahan. I-reveal na natin kasi I'm sure makikita naman nila sa reel to una. We're going to Wakanai. So that is the pinaka-north. Ayun, pinaka-north na lang. Pinaka-north ng Japan. Yes. Kung nakapunta ka doon, big flex na yun. Kasi bihira makapunta sa pinaka-tuktok, pinaka-northern tip ng Japan. Kasi pag pinaka-tuktok, baka Mount Fuji yun, di ba? Pinaka-north. Nasa north. Kaya follow along sa aming mga travels at para malaman nyo paano pumunta doon sa Wakanai kung may plano kayo, di ba? And of course, use our codes para makatipid kayo. Thank you for watching. See you again tomorrow.